Holy Virgin Mary, deserving of all praise. From you rose the Son of Justice, Christ our God. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, dear sisters and brothers, and welcome home, as I said earlier, because Greenbelt Chapel is our spiritual home, and every church, every chapel, every house of God is our home. And I must confess, I was surprised with the huge turnout of people. You know, with this pandemic, nasanay na ho ako ng kakaunti, lalo na on a weekday. Pero nandito ho uli kayong lahat, gaya ng dati. Minsan pa'y pinatunayan natin, lalo na dito sa Greenbelt Chapel, kung gaano natin kamahal si Mama Mary. Matagal-tagal ko na rin hong hindi nakita ang ganitong tagpo sa ganitong ordinaryong araw. Usually, pag Sunday na lang tayo napupuno, pero mas marami nga rin ito sa ibang misa natin sa linggo. Kaya, I'm sure the Blessed Mother and our Lord is very much pleased with our presence in this Mass. And we praise and thank the Lord for gathering us despite this pandemic, for bringing us together, asking Jesus to bring our prayers to our Heavenly Father. We also welcome those who are joining us online, especially the sick and those who are taking care of the sick. Today is special because in the church calendar, we seldom celebrate the birthdays of people. If you will observe, we traditionally celebrate the death of saints. Ang piyesta ng mga santo, kung papansinin niyo po, ay araw ng kanilang kamatayan. Sapagkat ang araw ng kanilang kamatayan, ang araw ng kanilang pagsilang sa buhay na walang hanggan. That is why for us Christians, death is our birth. Kaya nga tayo mga Kristiyano, hindi tayo natatakot sa kamatayan dahil yun po ang tulay natin sa buhay na walang hanggan. Opo, may kirot, lalo na ngayong pandemic, marami siguro sa atin ang namatayan at iba po sa atin ngayon
nangungulila pa rin sa mga nauna na nating kapatid at minamahal na yumao. Pero tandaan natin, sa isang nananampalataya, ang kamatayan, hindi sanhi ng kalungkutan, sapagkat ito'y ating tulay sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, nagpipiesta tayo sa mga kamatayan ng ating mga banal. Katulad ni Padre Pio, magnonobena na po tayo next week. Kasi ang piyesta niya ay sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya nga sabi ko po, special ang araw na ito kasi minsan lang tayo magdiwang ng birthdays sa simbahan. In fact, we only celebrate 3 birthdays in the church's calendar. The first birthday we celebrate is every December 25. Birthday po daw nino yung December 25? Okay, parang mahina. Hindi pa yata kayo kumbinsido, no? Ulitin ko nga, ang December 25 ay birthday ni Jesus. Amen. And the second birthday we celebrate is on June 24, which is the birthday of John the Baptist. Sino raw si John the Baptist? Anong ugnayan niya kay Jesus? Yan, siya ang cousin ni Jesus, but of course, his role as the precursor, siya ang tagapaghanda. Mapapansin nyo mamaya, yung dalawang may birthday, napakahalaga ng kanilang papel dahil yung pagdating nila ang naging hudyat, parating na si Jesus. So June 24, St. John the Baptist. And then thirdly, today, September 8, is the birthday of Mama Mary. Kaya pwede bang batiin natin si Mama Mary? Happy birthday, Mama Mary! Let's give Mama Mary a clap offering. At syempre kapag birthday, ano ba ang nakagawian natin kapag may birthday? Di ba? Syempre kakanta tayo ng happy birthday. At syempre habang kumakanta ng happy birthday, di ba? May dala-dala tayong cake. May nagdala ba ng birthday cake? Anong wala yata, no? Sabi ni Mama Mary, wala yata, no? At syempre, habang dala yung birthday cake, ano yung nasa taas ng cake? Candle. At syempre, kakanta. At pagkatapos ng kanta, ano ang sasabihin muna natin? O, diba, sabihin mo muna, wag mo nang blow, nagmamadali kayo, no? Diba, sabihin mo na, wish, 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 no? Wag mo sasabihin, baka hindi matuloy, no? Kaya yung iba naman talagang pipikit, no? Haba, no? Daming kahilingan, no? At saka, they will blow the candle, no? And they will extinguish the light. I was curious, sabi ko, normal sa atin yun, di ba, nakagawa. Pero napatanong ba kayo, bakit pa natin ginagawa yun? Sino ba nagpauso nun? Bake shop ba? No? Para bumili lagi tayo ng cake? No? Ayan. Napadala na ba kayo ng cake ni Mayor? No? Ayan, di ba? No? 17 years na ako rito, hindi ako nakakatanggap ng cake. No? Huwag niyo ko sumbong. No? Naku, online pala to, no? Patay ako. Joke lang po, no? Ayan. So I was, salamat kay Google, Mr. Google. So I tried to Google, when did this practice begin? And it is said this was a practice among the ancient Greeks. It began as their way of homage to Artemis, the goddess of the moon. And it was a round cake. No? So bilog pala ang original birthday cake. And they placed candles because the round cake symbolized the moon and the lighted candles symbolize the reflection, the light that comes from the moon. And then, when you blow it off, the smoke symbolizes the prayers and wishes going up to heaven.
Di ba sa atin din sa simbahan, napapansin niyo po ang mga pare, nag-iinsenso, at ang mga kandila, di ba, yung mga candle stations natin, no? Ang daming nagsisindi. Kasi it is also an expression that may our prayers rise up to heaven and reach the heart of the Father. Kaya pala ganun daw, no? Yung usok. At ang usok din daw po ay paraan para itaboy ang mga masasamang espiritu. Ayan. Pausukan nyo, no? Ayan. Kaya mga mister, pag natutulog ka, biglang umuusok sa tabi mo, no? Pinapausukan ka ni misis, no? Alam mo na ang dahilan, no? Tinataboy, no? Ng ibang mga misis, iniinsensohan pa habang natutulog, no? Si mister, no? Ayan. Parang sinasapian na, no? Pero ganun daw, no? But again, I was asking myself, isn't it ironic? We are celebrating life, but the very highlight of the celebration is as if we are killing light. Pinapatay natin yung sindi ng kandila. Di ba yung ngayong pandemic, para-paraan na nga ang pagpatay. Dati kasi, ihip na, blow na. Bawal na ngayon yun, syempre, di ba? Kaya kanya-kanyang style, di ba? Papalakpak ka, papay-pay-pay-pay ka, di ba? Kukuha ka ng kung anumang, iba, iwawagay-way mo yung cake, yung nalaglag, no? Saka ka, wasiwas mo, no? Pero bakit, no? Isn't it ironic? Nagdiriwang tayo ng buhay, tapos ang paraan para ipagdiwang ang buhay, parang pagpatay. Ano ba talaga? Buhay o patay? But if you are a Christian, you won't find it ironic or contradictory. Because a real Christian lives by dying. Remember how many times in the past Sundays, our Gospels talk about dying to self. Remember, sabi ni Jesus, you cannot be my disciple if you do not hate your life. You cannot live if you do not die to self. Unless a grain of wheat dies, it will not grow and bear much fruit. For us Christians, dying is a way to live. Kaya pala sabi ko sa inyo, hindi tayo nalulungkot sa kamatayan, pinipiesta pa natin. Kasi nga, ang kamatayan, ang daan sa buhay. Bakit naging ganoon? Kasi po, mga kapatid, sinira ng kasalanan ang magandang buhay na ginawa sa atin ng Diyos. Okay na eh. Nung nilikha tayo, di ba? God saw everything as good. Pero dumating ang kasalanan. Sin destroyed the beautiful life that God has prepared for us. And so in order to restore that beautiful life coming from God, now we must deny ourselves. Now we must say no. No to ourselves. Yes to God. Mabuhay sa Diyos, mamatay sa sarili, tumalikod sa masama, tumalikod sa mundo, tuparin ang kalooban ng Diyos. That is the way to live. And isn't it, sisters and brothers, that is the very life of the Blessed Mother. We celebrate her birthday because she is our model of a perfect Christian who always says yes to God. In fact, literally, he gave room for God in her body. Nang pinatuloy niya ang Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang sinapupunan, nang tinanggap niya ang misyon na maging ina ng tagapagligtas. Pinapasok niya ang Diyos sa kanyang isip at puso upang ang manaig hindi ang gusto niya,
kung hindi ang gusto ng Diyos. That is the way to live. And that is what we celebrate today. As we give thanks to the Lord for the Blessed Mother na nabuhay sa Diyos at tumalima sa Diyos, ipagdasal din po natin ang bawat isa na tayo rin mabuhay sa Diyos, tumalima sa kalooban ng Diyos. Because her coming ushered in Jesus, our Savior. Sabi daw po ng mga church fathers, Jesus is our sun, the light of the world. And Mary, her birth, is the dawn of salvation. Pagbubukang liwayway, ang naghuhudyat, parating na ang araw. Habang pinagninilayan ko po yun, mga kapatid, na si Maria ang bukang liwayway, ang Panginoon ang araw at liwanag, ngayon mas naintindihan ko kung bakit kailangang patayin ang sindi ng kandila. Naalala ko po nung kami seminarista, we had our exposure, rural exposure in Baler with the farmers. Wala akong kuryente dun sa bahay nila. At naalala ko po sa bahay na yon, na tinirahan ko po, may lampara nasa gitna ng bahay. At sa gabi, sisindihan yung lampara at magdamag. Habang kami natutulog, nakasindi ang lampara para alam namin kung saan kami pupunta. Pero napansin ko po, kapag paputok na ang araw, pag magbubukang liwayway na, lalapit yung nanay doon sa tirahan namin at ihipan niya yung sindi ng lampara para mamatay na ang sindi. Bakit? Hindi na kailangan ng liwanag ng lampara. Nandyan na ang araw. Nandyan na ang liwanag. Tama-tama nga ho talaga sa birthday natin. Pinapatay natin ang sindi kasi hindi natin kailangan ang mga pansamantalang liwanag ng mundong ito sapagkat nandyan na ang tunay na liwanag. Salamat, Mama Mary, sapagkat ang pagdating mo ang naging hudyat. Bukang liwayway na, umaga na, nandyan na ang liwanag, nandyan na si Kristo. Kaya hindi na tayo natatakot, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, hindi tayo manghihina ng loob, sapagkat sa pagdating ni Mama Mary, sinasabi niya sa atin, narito na rin si Kristo.